beloved Boss Mike Cervera. Tingnan ninyo mga kababayan ko, kung di ba naman mga walang yayan. Pati pa si Capman, binabanatan. Maganda rin naman because based on record, Kaufman also became the lawyer of Imelda Marcos. Ano naman kung naging abogado ni Madam First Lady yan. Kasi nga magaling, siguro nainggit si Digong. Kunin natin yung nag-absuelto kay Madam Imelda. Tapos ngayon mga kababayan, sa pagkuha nila, ito ginagawa ng istorya. Pinagdududahan pa mga kababayan ko. Tuloy. May mga theories na it is also him causing the delays intentionally for PRRD. Naku! Meron daw ginagawang pagdidelay. Na nakaka-apekto dito kay Digonyo, mga kababayan ko. Ibang klase, no? Mga kababayan, ano? Kita nyo naman si Kaufman. Abay, todo tanggol naman niya kay Digong. Bakit niya pinagdudahan? Kami nga, hindi namin pinagdudahan yan eh. Diba? Pero kayo pinagdudahan ninyo. Tagay tuloy. So, sinasabotahe niya? I wanted to ask you, anong take mo doon? Naku, sinasabutahe daw mga kababayan ni Kaufman matapos bayaran. 150 million ang bayad dyan. Tapos, hindi pala kakampi kay Digong, ibig nila sabihin. Kita nyo mga kababayan ko, wala na silang maisip na ibang tirahin. Pati kakampi nila, binabanatan na rin. Hindi, no? Mga kababayan, no? Tuloy. Ako dapat mag-iisip ako ng 2 beses. Pero Mag-iisip si ako kung VP Sara pamilya ang ko. pumili sa kanya eh. Wala na kayong magagawa doon. Si Sara Duterte pala pumili. Ilalaglag ba ni Sara? Yung tatay niya? Ganun na ba talaga? Yung kanilang samaan ng loob? Grabe, no? Si Sara pumili doon sa abogado. Ngayon, kini-question ng mga ito. Hoy, Buday, kahit pa paano, pinagtatanggol kita rito. Pero itong mga sumama sa'yo, ewan ko ba rito, mukhang gusto ka ng siraan. Sige, tuloy. Kanya-kanya na silang banatan. Hindi pa rin nanghuli lahat. Mag-iisip lang naman 2 beses. Di naman Mag-iisip lang masamang ako, mag-isip hindi ng naman masamang 2 beses. mag-isip ng 2 beses. Pero ako kasi, At hindi masamang magduda. Naku, pinagdudahan daw talaga. Hindi naman masama magduda. Di magduda kayo ng magduda. Yan ang problema. Kakaduda nyo, napapasama kayong dalawa. Kaya nga kayo tinanggal sa Malacanang eh. Dahil ultimo utot ni Pangulo, pinagdudahan nyo. Kung may laman o wala eh. Tuloy! Dahil sa sobrang impluensya at pinapagalaw na pera ng gobyernong ito, at sa sobrang ginagawa nila, ultimo yung mali, ginagawa nilang tama, hindi malayong pasukin, ma-infiltrate ng administrasyon ang kampo ng mga Duterte. Naku, kita nyo mga kababayan ko, pinagdududahan na nabayaran pa tong si Kaufman. Lumagari yan? Ganun ba? Lumagari ba si Kaufman? Siya dalawa? Lumagari, kumuha ka ng pera kay Duterte, kumukuha kay Pangulong Bongbong Marcos, yun ba yung gusto ninyo? Mapasama nyo lang si Pangulong Bongbong Marcos dito? Grabe, no? Matindi, no? Ikukonekta nila lagi kay Pangulong Bongbong Marcos yung mga nangyayari. Kung hindi pumapabor sa kanila, yung desisyon ng ICC, ayan mga kababayan ko, si Pangulong Bongbong Marcos na naman ang may kasalanan. Bakit? Si Pangulong Bongbong Marcos ba kumuha ng abogado na yan? Katanga, no? Ganito katatanga to, kaya nawala eh. Oo. Naging mga Yusek at saka itong lalaki, wala kwenta yan eh. Pero itong babae, mga kababayan, yan, oo. Tinanggal, mga kababayan. Ngayon, ang tanong, Ang tanong, ibig bang sabihin nila, tatanga-tanga talaga si Sara? Kasi mga kababayan ko, si Sara pumili kay Kaufman eh. Hindi naman kay Pangulong Bongbong Marcos.
tama. Napakakuripot ni Pangulo. Oo, gagastos pa ba yan para dyan? Ang pakialam niya. Presidente naman siya. Di ba? Tuloy. Ako kasi in an ideal setup, no, if Amy Marcos is indeed a true friend to VP Sara, gusto kong isipin na recommended ni Amy Marcos si Kaufman. Ala ka! Pinunekta pa! Nirekomenda daw ni Amy Marcos si Kaufman. Tapos palalabasin ninyo si Amy, Trojan horse na naman. Ang bihira naman kayo talaga, no? Biruin ninyo. Naiisip nyo pa yon? Ang tindi rin ng ano nyo, no? Imahinasyon ninyo. Natawa na lang ako dito sa mga DDS na to, mga kababayan, hindi na nila alam kung paano susugpuin ang galing husay ni Pangulong Bongbong sa pakikipaglaban. Diba, nog-nog? Ano, nog-nog libayan, ano? Ha? Hindi na nila, ano? Maintindihan, maunawaan kung paanong diskarte ang ginagawa na ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa mga ginagawa niya, natutuliro tong mga DDS na to. Pati si Amy, pati si First Lady, pati si Sara, ginagawa nilang bobo. Ay! Kaya ganun, mga... Kaya ganun! Tuloy. Hoy, shoutout po sa lahat ng bagong dating. Opo. Sino ba yan? Dati pong mga Yusek, Teresita Tan. Oo. Diyan sa Malacanang, nung unang taon ni Pangulong Bongbong Marcos. Sinibak itong mga to kasi nga mga bobo. Tuloy. Because of the help that Kaufman did for Imelda Marcos. If it is true that Amy is indeed a real friend to VP Sara, baka nagkaroon ng eksenang, Inday, kunin mo si Kaufman, natulungan niya ng nanay ko kasi hindi napakulong si Imelda. Despite the charges na meron siya at saka yung mga ebidensya na meron sa against her, never napakulong yung matanda. Ayun naman ang kaibahan, mga kababayan ko. Eto, tignan nyo. Isipin nyo maigi yung sasabihin ko nandyan si Direk Freddy. Oo, ha? Direk Freddy. Oo. See you soon. Ay, teka. Gusto mo ba sumama bukas? Sama ka nga bukas. Meron ako appointment eh. Oo. Pinapatawag ako sa RP. Oo. Ewan ko kung ano sasabihin eh. Ha? Oo. Sama ka nga. Sige o. Kung sino ho gustong sumama bukas. Nasa RP po ako, ha? Oo, nasa RP, pinapatawag po tayo. Oo, ni boss. Wag natin banggitin. Ha? Basta si boss, yung pinaka-boss. Ewan ko, baka nakyututan sa atin. Oo. Ha? Oo, siguro mga kababayan, merong ipapagawa na maitutulong natin sa ating bansa. Aba, sino ba naman tayo para tumanggi? Di po ba? Basta makakatulong sa maraming nating kababayan eh. Lalong-lalo na sa mahal na mahal natin, Direct Freddy ng mga OFW, huwag mong hihingian yan. Pag hiningian mo yan, break na tayo. Yun mga kababayan So, eto na mga kababayan ko. Eto, isipin yung maigi. Itong sasabihin ko. Hindi ba't nasa isang kampo lang sila? Bakit hindi nila tanungin si Sara? O kaya, sino pa? Si Roque. Kayo mag-usap-usap kayo, si Maharlika. Magtanungan kayo. Hindi yung gumagawa kayo ng haka-haka nyo dahil pag napanood ng tulad ko, tulad ni Direk Freddy, at tulad ng mga tao rito, sasabihin nila mga tatanga-tanga kayo. Diba? Simple. Parang ako, pag naliligaw ako, tatawagan ko si Direk Freddy. Oo. Sasabihin ko, Mare, totoo ba yung chismis? Di mo ba mga kababayan? Hindi sila close. So pinagsisiksikan din ba ng mga ito yung sarili nila tulad ni Roque sa mga Duterte? Di ba mga kababayan? Napakasimple. Simpleng-simpleng unawain eh. Bakit hindi nyo tanungin? Itong sila Buday, di ba? Sila Pulong, sila Baste. Kung ayaw nyo doon sa mga malalapit sa kanila, magkakaibigan yung mga yan eh.
Di mo ba? Magkakaibigan eh. Tapos, hindi alam kung ano nangyayari. Hindi alam kung ano yung totoo. Ang hirap naman nung nagbabalita ka mga kababayan na hindi mo alam kung ano yung sasabihin mo. Nagmumukha kang tanga sa mga matatalinong taong nandito. Di ba LD Channel, Jenbal Madrid, Arnel Blancaflor, Christopher Relos, Ha? Di ba? Abby Remunar, official. Nixon Ducay. Di ba? Lucy San Ramon, Lito Braga. Nagmumukha kayong tanga rito. Bakit si Panelo tahimik na? Birahin niya ba ng birahin yung Duterte Youth Party List? Hindi ba kayo nagtataka? Si Panelo, binira yung Duterte Youth Party List. Tapos, binira si Roque. Eto naman ngayon, mga kababayan, binibira yung abogado ni Digong. Si Maharlika, binibira yung kapwa vlogger niya. Vlogger sa DDS scam. Ganyan ang nangyayari sa kanila. Pakinggan nyo to mga kababayan ko. Maharlika, banatan mo nga yung mga walang ya. Mahal daw nila si Pangulong Duterte. Mangongolekta na lang kayo ng donasyon, magpapanran, magpaparali, manghihingi ng pera sa mga OFW, Yan. piso-piso para sa paglabas ni Pangulong Duterte. Isa po yung pang-scam. Isa yung kadyutahan. Yan na nga. Kita nyo mga kababayan ko? Sila na nagsisiraan. May mga scammer daw na mga vlogger dyan sa panig ni Duterte. Hindi mga kababayan ko, no? Kaya nga sabi ko doon kayo mga nagsasabi, kayo mga nagsasabi, iwasan nyo yung, inggit. Ang sa iba'y, ibig nyo makamit. Dapat nga, kayo'y matuwa sa napapala ng inyong kapatid. Ibig ko lang naman ipabatid na dapat lahat tayo kapit-bisig. Diba? Gumagawa tayo ng mabuti kaparaanan para makatulong sa iba. Hindi namin hinihingi ni Direk Freddy yung mga tinutulong sa kapwa. Nagninegosyo kami dito. Tandaan nyo. Dito, sa mga ito, mga kababayan ko, ayan, abuloy dito, Gcash dito, ipaplas sa screen, Diba? Naka-flash, Gcash. Baka naman, mga kababayan. Diba, mga kababayan ko? Naku, ewan ko. Ewan ko, Gabi Quit Bite. Hindi. Sige, pakinggan nyo. Ano ang gagawin na mahal daw nila si Pangulong Duterte? Mangongolekta na lang kayo ng donasyon, magpapanran, mangungulikta kayo ng donasyon, magpapanran, ano pa? magpaparali, manghihingi Magpaparali para makahingi kayo ng pera. Di ba yung isa, tumakbo na nga kasi tinakbo yung pondo ng rally nyo, di ba? Tuloy. pera sa mga OFW, piso-piso para sa paglabas ni Pangulong Duterte. Nako, piso-piso, baka euro-euro. Nasa Europe, yung matandang nakakulong eh. Piso-piso, hindi. Euro-euro. Diba? Tuloy. Isa po yung pang-scam. Totoo naman yan. Isa yung pang-i-scam. Sabi mga kababayan, nangi-scam daw tayo. Kailan ko kayo in-scam, aber? Hiningian ko ba kayo ng pera na walang pinuntahan? Di ba mga kababayan ko? Buti pa to. Tulad yan. Ni A.T. Alyssa. Hiningi ko ba yan? Minsan nga, inaawat ko na kayo na huwag kayong magpapalipad dito para wala silang masabi. Ewan ko. Kung pag nakikita nilang nagpapalipad kayo, sasabihin nila, scam. Mga kababayan, Ina talaga. Sige, tuloy. Isa yung kadyutahan. Di ba? Isang kadyutahan. Ayan, away-away na sila. Kabi-kabila ng kampo, panay na tira. Our beloved Boss Mike Severa.